Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na wag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Magsiupo po lahat. Reverend Father Danichi Hui, ang ating kura paroko, ating diakono, mga leader laiko ng parokya, mga madre, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ikinagagalak ko na makasama kayo sa pagdiriwang ng Eucharistia ngayong araw. Kaysayang pagmasdan ang patuloy na paglago ng inyong pamayanan. Sa Ebanghelyo natin ngayong linggo, narinig natin ang talinghaga ng mabuting Samaritano. Kinuwento ito ni Jesus upang sagutin ang tanong ng eskriba o ng dalubhasa sa batas. Sino ang aking kapwa? At ang sagot ay kung sino man ang nangangailangan ng tulong, habag, malasakit at pagmamahal ay dapat na ituring natin
na kapwa. May pananagutan tayo sa ating kapwa. Ito yung hindi nakita at nabatid ng Levita at pari. Hindi naman sa hindi gustong tumulong ng pari at Levita. Iniisip nila na kapag tinulungan nila ang taong ito, madumihan sila at hindi na nila magawa ang tungkulin na mag-alay sa templo. Ngunit para sa Samaritano, hindi na mahalaga kung sino ang tinambangan, kung anong lahi siya, kung magkakampi ba sila, o kung may babalik ba niya ang pabor na ibibigay sa kanya. Hindi na niya inisip kung maabala siya o magagastusan pa. Dahil ang taong ito ay isang kapwa, hindi pwedeng iwasan lang niya. Dahil isang kapwa ang nakita niya, tumulong siya, nakipagkapwa-tao siya. Mga kapatid, sa paglalakbay natin sa buhay, marami tayong makakasalamuha at makakasalubong na tulad ng taong sugatan sa Ebanghelyo. Kailangan natin ng mata at puso ng mabuting Samaritano. Kailangan nating makita si Jesus sa kanila. Si Jesus ang ating kapwa, ang ating kapatid, nagugutom, nauhaw, nalulungkot, nasasaktan, naliligaw, napabayaan. Kung saan si Jesus, yung kapwa na naghihintay ng iyong awa, iiwas ka pa ba? Ipagdadamot mo ba ang iyong oras, pera, panahon at pagkalinga? Naisagutin ni Jesus, hindi lang kung sino ang ating kapwa, kundi sino ang naging kapwa. Sino ang naging kapwa sa taong nabiktima ng mga tulisan? Tila ipinapaalala ni Jesus na ang tuon ng ating pansin at puso ay hindi lang kung sino ba ang kapwa na dapat tulungan. Responsibilidad natin na makipagkapwa na tumugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Tayong lahat ay sugatan. Ang kasalanan ang pinakamatindi nating sugat. Tulad tayo ng taong tinambangan ng mga tulisan, si Jesus ang mabuting Samaritano na pumarito upang hilumin ang ating mga sugat at iligtas tayo. Sa ikalawang pagbasa, ipinakilala si Jesus bilang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kay Jesus, naranasan natin ang habag at malasakit ng Diyos. Pag-asa ang hatid sa atin ni Jesus. Kung makikita natin si Jesus sa bawat isa, ituturing natin ang bawat isa hindi bilang kalaban o katunggali, kundi bilang kapwa, bilang kapatid na dapat nating alagaan, kalingain, kaawaan at mahalin. At kung magiging kapwa tayo katulad ni Jesus, na hindi namimili ng tulungan, ng tutulungan, na handang maabala
para dumamay sa iba na hindi iwas sa responsibilidad sa kapwa, tayo din katulad ni Jesus ay magiging mabuting Samaritano sa isa't isa. Sabi sa unang pagbasa, napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Ang tawag at pagkakataong maging mabuti na tularan si Jesus ay abot kamay lang, nadadaanan at nakakasalubong natin. Imulat lang natin ang ating mga mata at buksan natin ang ating mga puso. Maraming salamat siyempre sa ating Ama na nagdiwang ng banal na misa sa araw na ito, ang kanyang kabunian, ang Ama ng Arkidiocese ng Maynila, Jose F. Cardinal Advincula. Ay, maraming salamat po at hiling po namin na kami po ay inyong ipagdasal. Ngayon pong kami ay pumapasok sa ika-16 na anibersaryo ng pagdiriwang po ng pagtatalaga ng aming parokya. Marami mang trabaho pero pagdasal nyo po na kami ay magkaroon pa ng lakas at sigasig na mas makapaglingkod sa ating Panginoon sapagkat ngayong darating na mga taon ay mayroon po tayong mas gagawin pang proyekto. At ilo-launch po natin yon sa ating kapistahan mismo. Sa Wednesday po, Cardinal, July 16 po, ang aming anibersaryo at kapistahan. Niling ko po na kami po ay isama ninyo sa inyong panalangin at ipagdasal nyo po ang aming parokya. At nais kong pasalamatan ang lahat ng mga naglingkod sa banal na misang ito. Hindi pa tapos ang ating araw sapagkat mamaya nais ko pong imbitahan kayo sa ganap na alas 4 ng hapon. Ating pong ipagdiriwang ang banal na misa sa Kartilya ng Katipunan sa tabi ng Manila City Hall at gaganapin po natin doon ang Grand Marian Procession at ito po yung 3 taon na ginaganap ng ating parokya ang Marian Procession kung saan sa taong ito humigit kumulang na 70 imahe ng mahal na birhen ang magpuprosesyon mula sa Kartilya ng Katipunan sa Manila City Hall hanggang dito sa ating parokya. So live din po ito, masasaksihan sa ating mga social media pages at inimbitan ko po kayong lahat na makisama at makisaya sa pagdiriwang na ito. Maraming salamat po. At ang munting alay ng aming mga kabataan. Maging langkop na dambana ng Diyos at ng kanan. Halina't magbigay ng ayos sa kalooban. Tulong palinyo, punong siya kailangan sa paglabuyo ng ating simbahan. Ang katipunan ko, at biyayaan, dala ng salita siyang magbibigay. Sa ating simbahan, maraming kailangan na maisaayos namang lahat masiyahan. Maging angkop na dambana ng Diyos at ng kanan. Halina't magbigay ng ayos sa kalooban. Tulang paninyo, punong siyang kailangan sa pagkabuyo ng ating simbahan. Ang katipunan ko, at biyayaan, dala ng salita siyang magbibigay.
Samba! Sa pagkakataong ito, nais ko pong inayahan ang lahat na magsitayo po tayong lahat at bigyan natin ng parangal ang ating mahal na Inang Soledad. Regina, Mater misericordiae, vita dulceno, espes nostra salve. A te clamamus, exulis filieve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ego, advocata nostra, Dios tuos, misericordias oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum, fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium, ostende. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Purihin ang ngalan ng Panginoon. ngayon at magpakailanman, Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon. nang may gawa ng langit at lupa. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.